pagkakataong magkasama-samang muli. Sa oras po na ito ay pahintulot niyo po na ang Pastor Joel ay makapaglingkod sa pamamagitan po ng pagbibigay ng mensahe ng Panginoon. Ang ating pong titulo sa umaga pong ito ay yung paborito po nating awitin, The God Who Makes a Way, o The God, the Way Maker. Okay? And He never stop working. At ang kanyang ginagawa ay pawang kabutihan natin. Siguro po ang lahat ng isa sa atin, bawat isa sa atin ay alam ang awiting yan, no? At talagang lahat po tayo mahanga kasi every time na maridinig natin yung awiting yan, kakaiba po ang deklarasyon. Sabi po dyan, you are here moving in our midst. That's why I worship you. At ang sabi po dyan, Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness. May God, that is who you are. That is our Waymaker God. Ang sabi po dito, you are here touching every heart. Kaya ka namin sinasamba, you are here healing every heart. And you are here turning lives around. At doon po makikita natin yung isang napakaganda po na sinabi doon sa bridge ay yung Diyos daw po natin ay dapat nating paniwalaan na kahit na hindi natin nakikita at hindi natin nararamdaman, siya ay hindi naman humihinto sa paggawa ng mabuting bagay. Kaya po sa oras po na ito, yan po ang ating pag-aaralan. Ang teksto ko pong gagamitin ay ang John chapter 5 verse 15 para po ma-highlight na talagang ang Diyos ay naririto sa ating mga buhay, patuloy na may magagawa at ginagawa. Okay? At gagawa pa. At siya'y hindi humihinto sa paggawa. Sabi niya nga po dito in John chapter 5 verse 17, Jesus said, My Father is always at His work to this very day, and I too am working. Sobrang ganda ng mga salitang ito at nawa po tayo po'y mapagpala. Manalangin po tayo. Dakila namin Diyos, Ama naming makapangyarihan, lubos po kami nagpupuri, nagpapasalamat kasi sa araw po na ito, bibigyan mo kami muli ng pag-asa at makikita namin, Panginoon, na sa araw na ito ay pinapaintindi mo sa amin kung sino ka. At bayaan mong pakinabangan namin ito habang kami nabubuhay, lalo na kung kami nasa kadiliman, nasa mga balo ng buhay, nasa mga mahihirap na sitwasyon. Patunayan mo, Panginoon, na sa iyo ay palaging may daan at ikaw ay hindi humihinto ng mabubuting bagay para sa amin. Ikaw ay gumagawa, ikaw ay gumawa, at gagawa pa sa aming lahat. Maraming po salamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Mga kapatid, bayaan niyo pong simulan ko ang aking mensahe dito po sa isang napakagandang kwento na akin pong nakita. At ito po ay patungkol sa titulong The Last Bridge, ang huling tulay. Meron pong kwento rito na one late stormy night, masyadong malakas ang ulan, nagising ang isang tatay dahil ang kanyang 7 years old na anak ay hirap na huminga, mataas ang lagnat, nanginginig, at tumitirik ang mata. Kaya po doon sa sitwasyong yun, makikita po natin na hindi maganda yung kwento noong batang ito. Nasa isang kritikal na sitwasyon, kaya po bilang magulang, alam niyo po ba kung anong ginawa ng magulang? Ang ginawa niya po, binalot niya ito ng kumot, at ito ay kanyang niyakap at pagkatapos ay binuhat. At ang kanyang pananaw ay kailangang madala niya ang kanyang anak sa isang pinakamalapit na hospital. Pero ang kinalulungkot po natin, nung panahon pong iyon ay malakas ang bagyo at nagkakaroon ng landslide at wala na pong masyadong liwanag sapagkat nung panahon pong iyon ay matindi ang tag-ulan. At ito nga po ang nangyari, yung kaisa-isa nilang tulay, nakita niyang nag-collapse na, at wala na siyang nakita pang pagkakataon. Napatigil po siya sapagkat because the bridge had collapsed. Walang daan, walang sasakyan, walang kahit isang ilaw sa paligid, at sa gitna ng malakas na ulan, the father broke down and cried, Lord, paano na ang anak ko? There's no way, wala na, Panginoon. Kaya ang ginawa niya, lumuhod siya sa isang putikang lugar, yakap-yakap ang kanyang walang malay ng anak, at siya'y nag-whisper desperately, God, please make a way. Kahit imposible. Just when everything felt hopeless, bigla siyang nakarinig isang malakas na tunog ng makina. Yung pala, nakita niya
na meron pala sa kabilang ilog na rescue team. At ito'y papunta kung saan sila kinalalagyan doon sa mismong malapit na bridge. Hindi sila dapat nandoon. Sa katotohanan lamang na sila yung nag-usap, that was not their assign. Pero alam niyo po ba, hindi po sila nakapag-isip na doon sila dadaan. Dahil nga iniisip din nila, may tulay. Kaya nga po sila nagtagpo at ang sabi niya, "Sir, we don't know why we came here." Sir, sa totoo lang, di namin alam bakit kami nandito. Pero may udyok sa amin na dito kami dumaan at kayo nga po ang nakita namin. Agad silang nagbaba ng temporary steel walkway at yun ang naging bridge. Excuse me. At doon sa pagkakataong iyon, nadala ang bata sa ospital at ito'y nakasurvive. Habang hawak ng ama ang kamay ng kanyang anak at ang sabi niya rito, "Anak, napakabuti ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay gumagawa ng tulay kahit na wala ng tulay. God made a way where there was no way." At ito ang pinakamagandang bagay. Ganyan din kung minsan sa buhay natin. Walang daan, pero may magagawa ang Diyos sa buhay natin. Sa mga kapatid, sa oras po na ito, akin pong ipagpapatuloy ang aking pagmimisahe at nawa po lahat tayo mapagpala. Manalangin po tayo. Laki ng Diyos, kami po sa oras na ito ay tumatawag sa iyo. Makialam ka. Pagturo ka, makikinig kami. Ito ang aming dasal sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kapatid, when it seemed like nothing happening, maaaring ganyan din ang ating mga pangyayari sa buhay o karanasan sa buhay. Meron tayong pananalangin, naghihintay ng himala, pero ang feeling natin at nahalos na sasabi natin, "Lord, may ginagawa ka pa ba? Nakikita niyo pa po ba ang aking sitwasyon?" At minsan, hindi maiwasan ganyan ang pakiramdam ng marami sa atin. Ito po katulad mismo ng lalaking 38 taon nang may sakit na nandoon sa Pool of Bethesda. Na ito'y makikita natin sa John chapter 5, verse 5 to 9, na kung saan ay may pagkakataon na bumababa ang anghel at ginakalawkaw, hinihipo, ginagalaw yung pong tubig ng Bethesda. At ang maganda po dito kung sino ang unang makapunta roon na may sakit. Ang may sakit ay gagaling. Ito ang isang napakagandang bagay na makikita po natin sa kwentong ito. Sa haba ng panahon na nandun siya, wala siyang magawa kasi lumpo siya. Nauunahan siya palagi. Kaya kapag nakalawkaw na yung tubig ng Bethesda, walang mangyari sa kanya. Nagsisigaling ang iba, pero siya po ay hindi. Pero alam niyo po ba, ganyan na ganyan ang pangyayari sa kanyang buhay. No progress, no healing, no chances. Pero alam niyo po ba, ito ang isang bagay. Dumating si Jesus at nagsalita ng isang salita. And Jesus spoke one word and everything shifted. Nangyari ang pagbabago na napakatagal niya lang inaasahan dahil dumating sa pagkakataon, mga kapatid, na yung Diyos na kanyang pinupuntahan, na wala siyang kakayanan, na siya ay pumunta. Ang Diyos mismo ang pumunta sa kanya at gumawa ng paraan. That moment teaches us a powerful truth. Even when we don't see it, God is working. Kahit hindi po natin nararamdaman, kumikilos pa rin ang Diyos. Just like the song Waymaker declares, even when I don't see it, you're working. You never stop. You never stop working. And Jesus himself said, doon sa ating key passage, my Father is always at His work, and I too am working. Ang napakaganda pong talatang ito o kantang ito ay maganda pong basahin natin na inaayunan po ito. Nagpapakilala po ang Diyos na talagang siya'y nakagagawa ng isang miracle, ng isang daan sa mga dete ng ating buhay. Ang sabi po ng Isaiah, at ito ang pwede nating ilapat dito, Isaiah 43, 16, 18, 19. This is what the Lord says. He who made a way through the sea. Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new things. I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Isang napakagandang katangian na meron ng Diyos na nakagagawa siya ng daan doon sa mga lugar na imposibleng magkadaan. Kaya ang sabi niya, meron ka na bang naranasang iniligtas kita? Forget the former things, anak.
Do not dwell on the past. Kung meron kang naranasan noon na may ginawa ako sa buhay mo, anak, may gagawin uli ako ngayon. Kasi ako yung Diyos na hindi naluluma. Ako yung Diyos na palaging may magagawang bagong bagay sa buhay mo. At ang sabi niya, anak, gusto kong makita mo, may ginagawa na nga ako sa buhay mo. Hindi mo pa ba nakikita? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Anak, kung walang-wala ka, meron akong sibol na palulutangin mismo dyan sa mga lupain na hindi kailanman nagkakaroon ng sibol. Anak, dyan sa lugar na wala katuyuan ang meron, bibigyan kita ng mga pag-asa na hindi mo pa nakikita sa buhay mo. To be honest, my friend, in our introduction about doon sa kwento ng mag-ama, makikita po natin, katulad lang dito ng kanta that became a cry of faith. Sabi nung ama, Panginoon, paano na ang anak ko? Pero Lord, gumawa ka naman ng daan. Ito pong awiting ito at yung kwentong iyon ay dapat pong nakatatak sa utak natin. That song became a cry of faith. Kaya ang kantang Waymaker, kailangan tumama ito sa puso natin. Ito po sa totoo lang, every time na nadidinig ko, hindi maiwasan na ako po ay palagi po magpasalamat sa Diyos. Dahil sa buhay ko, ang dami ng mga pagkakataon sa buhay ko na almost dead end. Wala nang pag-asa. Malalim ang kanilalagyan. Pero alam niyo po ba, isang dasal mo lang, Panginoon, tulong. Panginoon, saklolo. Nakakagulat na lang po, nagugulat ako dahil nakakalagpas na pala ako sa maraming araw at pagkakataon ng buhay ko. At nagugulat ako, nakalabas na pala ako sa isang lugar na hindi ko alam kung paano ako lalabas. Mga kapatid, gusto ko po sanang sabihin sa inyo, ito ang gusto ng Panginoon. Ang kilalanin natin na sa mga awiting iyan at sa pananaw natin, hindi po ito isang awitin lamang. It is our declaration of who God is. That our God, ayon sa kantang ito, Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the darkness, my God, that He, who you are. Every time po nakakantahin ko ito, at nasasalita o papasok po yung lyrics, you are here, moving in our midst. You are proclaiming, we are proclaiming, and I proclaiming my faith in God that who moves even in silence. Kaya nga po dito sa akin pong konteksto, dito po sa akin pong unang puntos, mga kapatid, isulat na po natin to sa isip at puso natin. My number one point is this: God is the way maker. Siya ang gumagawa ng daan. Nasa Isaiah 43:16, He made a way through the sea. At ito yung naranasan ng mga Israelita. Israel was trapped, Pharaoh behind them, Red Sea before them. And Exodus chapter 14 verse 21 to 22, wala nang exit, walang solusyon, but God created in a highway. Gumawa ang Diyos ng super highway at nagulat ang mga Egyptiano. Bakit? Alam kasi nila, makukorner na nila yung mga Israelita na umalis sa kanila. At ito ang ikinatakot nila, wala na silang alipin, kailangan babalikin sila. At alam nilang mahuhuli nila ito. Pero nagulat sila doon sa Red Sea, gumawa ng miracle ang Diyos. At ang dagat na pula ay inihati ng Panginoon, naging tuyo nang sila'y lumakad. Hanggang sila'y makarating sa pangpang, ganyan din ang gagawin ng Diyos sa atin. Bibitbitin tayo ng mayamang biyaya ng Diyos. Kakalad ka rin tayo ng mayamang biyaya ng Diyos. Kung sa tingin mo wala ng pag-asa, kung sa tingin mo ay ubos na ang lakas mo, iyon na ang pagkakataon para sumubok na kumilos ang biyaya ng Diyos at siya mismo maghahatid sa iyo, patulad ng ginawa ng Panginoon sa mga Israelita nang makarating sila sa kabilang pangpang. Purihin ang Diyos. Bakit? Dahil nung sinundan sila, sinarado naman ng Diyos ang lupa o dagat na hinati ng Diyos at silang lahat ay nawala. Ano ang aral sa mga bagay na ito? When we see or when we can see the way, just trust the one who is the way. Always remember that. Pag wala ka ng daan na makita sa buhay mo, magtiwala ka na sa nagsabing ako lamang ang daan. In John chapter 14 verse 6, I am the way,
the truth, and the life. No one can come unto my Father except by me. Kahit na hindi na muna langit ang pinag-uusapan natin, kahit na ang sitwasyon muna natin, kailangan mo lang paniwalaan na may Diyos na nagsabing, ako ang daan. Hindi man natin ito nakikita, but God already sees the destination. Alam ng Diyos kung ano ang ating patutunguhan. That sometimes God part the sea. Sometimes God carries you through the storm. But either way, He makes a way. Hindi na mahalaga kung anong paraan ang pwede niyang gawin. Basta alam ko lang, pwede siyang gumawa ng paraan para sa ating lahat. Sa pangalawang punto ng Pastor Joel, God is a miracle worker. Walang imposible sa Kanya. Siya'y gumagawa ng himala. Anuman ang himalang kailangan mo. Ito ba'y himala ng kagalingan, himalang pinansyal na pangangailangan, himala ng pagkalubog sa utang na kailangan mong makaahon, himala ng pagbabago ng mga mahal mo sa buhay. Kaibigan, in Jeremiah chapter 32 verse 27, is anything too hard for me to do? Meron bang mahirap gawin sa akin? Kung hirap ka sa sitwasyon mo, hindi ang Diyos. Kung sa tingin mo walang pag-asa ang sitwasyon mo sa buhay, hindi ang Diyos. Miracle are not just event. They reveal God's heart and power. Sometimes, hindi po ito pangyayari sa buhay natin. Bagkos ang himala po ay nagpapakita ng puso at kapangyarihan ng Diyos. At ito ang ginawa niya when He fed 5,000. In John chapter 6 verse 5 to 13, ang napakaraming tao ipinakain niya sa pamamagitan lamang ng konting bahagi ng tinapay at ng isda. He fed 5,000. At ang sabi po dito, He raised the dead like Lazarus. In John chapter 14 verse 43 to 44, sino ba sa atin makapagpapabangon ng patay? Wala, hindi natin kaya, pero kaya ng Diyos. Kung marami ng patay sa buhay mo, kapatid, gusto kong sabihin, yun ang miracle na kayang gawin ng Diyos, na siya'y bumubuhay ng patay. Kapatid, gusto ko rin sabihin sa iyo, anumang grabing lakas ng bagyo sa buhay mo, gusto kong sabihin, pakakalmahin niya ng Panginoon. Mark chapter 4 verse 39, God or Jesus calmed the storm. And He is still working today. He is still works today. Nagpapakain siya noon, bumubuhay siya ng patay noon, nagpapatigil siya ng unos noon. Gusto kong sabihin, He is still works today. Siya pa rin. Kaya nga baka naghihintay tayo ng kagalingan, ng breakthrough, ng restoration. Maybe hindi pa or hindi ayon sa timing natin. Pero tandaan po natin, God's silence is not God's absent. Bagamat sa iyong pagdadasal ay walang kasagutan pa. Bagamat ang kahilingan mong kagalingan ay hindi pa nagaganap. Mga breakthrough sa buhay mo hindi pa nararanasan. Ang mga nawala sa iyo, ibalik muli ng Diyos. Maaaring hindi pa ito nangyayari sa iyo, pero tinitiyak ko, mangyayari ito. Dahil ang pagtahimik ng Diyos ay hindi nangangahulugan na wala ang Diyos. Sometimes sa pagtahimik ng Diyos, nandoon lang siya at hinihintay niya ang tamang panahon na handa ka na sa lahat ng blessing na para sa iyo. At magugulat ka na lamang, bigla itong darating sa iyo. Even when I don't feel it, sabi ng kanta, you're working. That is faith. Believing God is moving behind the scenes. Kailangan maniwala ka na sa katahimikan ng buhay mo, may Diyos na busy-busy nagpaplano kung paano pararatingin sa iyo ang pagpapala. Point number 3 of Pastor Joel, God is the promise keeper. Napakasarap pong tandaan na ang Diyos po natin ay isang Diyos na nagsasalita at hindi kailanman binibigo ng Diyos ang sinumang taong nagtitiwala sa kanyang salita. Numbers 23 verse 19, my favorite verse, God is not a man that He should lie. Kapag nagsalita ang Diyos, gagawin ng Diyos. Kapag nangako ang Diyos ng napakaraming pangako, walang isa man sa mga pangakong iyon ang hindi niya gagawin. Anumang koma, anumang tuldok na inilagay ng Diyos sa kanyang salita, ang lahat na ito'y mapapangyari. Kaibigan, kapatid, iso ang katotohanan. People fail, circumstances shift, pero ang pangako ng Diyos, hindi magbabago. Ilan mang mga tao na ang nangako sa iyo na mamahalin ka, hindi ka iiwanan, tutulungan ka. Maaaring nasasaktan ka. Bakit? Nagkaroon ng circumstance, nagbago sila.
pero hindi nangangahulugan. Dapat ka lang sumukat, huminto. Gusto ko lang sabihin, tao sila, hindi sila Diyos. Kaya matatanggap mo bakit ang tao minsan nagbabago. Dahil nga tao sila, hindi nila kayang manatili sa kanilang salita. Pero ang pinakamaganda, God is still the promise keeper. Siya ang Diyos na nagsalita at hindi kailanman papayag na ang kanyang salita na binitawan ay hindi mangyayari. Tandaan mo ito, kapatid. He promised Abraham a son. Fulfilled ang bagay na ito. Promise in Genesis 17, 16, 19. Ginawa ng Diyos. Genesis 21, 1 and 3. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. He promised to Israel about deliverance. Promise in Exodus 3, 7, 10. But you know, in Exodus chapter 12, verse 31 to 32, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. He promised the Messiah in Isaiah 7:14 na darating ang tagapagligtas. But nagkaroon ng fulfillment ito in Luke chapter 2 verse 10 to 11 nang dumating ang Mesiyas. Kung tinupad niya noon ang kanyang mga pangako, gusto ko pong ibaon niyo ito sa inyong isip at puso. Tutuparin din ng Diyos ang anumang pangako na binahawakan mo sa iyong buhay. Uulitin ko, kung tinupad ng Diyos ang kanyang mga pangako noon, tutuparin pa rin ng Diyos ang kanyang mga pangako ngayon. When you can trace His hand, trust His heart. Pag hindi mo nakikita ang kanyang kamay, pagtiwalaan mo ang kanyang puso. Dahil ang puso ng Diyos ay puno ng katotohanan, puno ng katapatan. At sa aking pang-apat na punto, God is the light in the darkness. Bakit kailangan makita natin na importante ang liwanag sa kadiliman sa pinag-uusapan natin? Dahil kapag hindi mo na nakikita ang tsansa na pwede pang magbago ang sitwasyon sa buhay mo, ang hirap lumaban. At ang sinasabi nga ng iba, minsan nadidimla na ang kaisipan ng marami dahil wala na silang makita pang pag-asa. Gusto ko pong sabihin sa inyo, si Jesus po ang liwanag. Siya ang nagpapaliwanag ng ating landas. 8 John verse 12 o John chapter 8 verse 12, I am the light of this world. Ano ang koneksyon nito sa ating pinag-uusapan? Sa hirap ng mga sitwasyon sa buhay, ang palaging nararamdaman ng iba ay kadiliman. Where God's presence is, darkness loses its power. Kapag puro kadiliman na ang meron tayo sa buhay, makuha mo lang ang presensya ng Diyos. Dadaigin na ang presensya ng Diyos ang kapangyarihan ng kadiliman. Every time we sing, you are here, turning lives around, it's not a poetry. Hindi ito isang tula, but it is a reality na ang Diyos ay kayang baguhin ang ating sitwasyon dahil kaya niyang maglagay ng liwanag sa buhay natin. Ito ang naranasan ni Jacob. He turned Jacob into Israel. In Genesis chapter 32 verse 24 to 28, lahat ay kaguluhan, lahat ay kapangitan, lahat ay trouble sa buhay ni Jacob. But you know, God turned the Jacob into Israel. Ginawa ng Panginoong baguhin ang kanyang buhay sa mas maganda. Jacob ay isang pangalan na puno na lamang ng paghapis, kaguluhan at pandaraya. Pero nung baguhin ng Diyos ang kanyang pangalan, siya ay naging bayan ng Diyos. Ganon din naman si Saul na ginawang Paul in Acts chapter 9 verse 1 to 6, Acts chapter 9 verse 20. And he can turn your situation around today. Binago ng Diyos ang buhay ni Pablo na noon Saulo, humuhuli ng mga Kristiyano at pinapatay, pinapahirapan, kinukulong. Pero nung siya'y makatagpo ng Jesus, binago ng Diyos ang kanyang buhay, hindi lang ang kanyang pangalan, na dati siya ay masugid na tagapaghuli ng mga mananampalataya. Pero nung dumating na ang liwanag sa kanyang buhay, si Pablo na ang gumawa ng paraan upang ang mga mapapahamak ay maligtas. God who split the sea in Exodus chapter 14 verse 21 to 22 still speak to your storm. Kaya pa rin ng Diyos ayusin ang lahat. Madilim kasi talagang walang pag-asa, walang araw. Pero ang napakasarap dito,
May Diyos tayo na palaging handang magpadala ng liwanag sa buhay natin. At ang gusto ko pong idagdag panghuli, God never stop working. Hindi o kahit hindi po natin nakikita, ito yung gustong-gusto ko sa awiting iyan. Gumagawa siya kahit hindi ko nakikita. Gumagawa siya kahit hindi ko nararamdaman. Kasi God never stop working. Ito ang pinakamaganda, Romans 8:28. And all things, God works for the good ng mga taong tinawag sa kanyang pangalan, sa kanyang layunin. Kaya mga kapatid, ito rin ang gusto kong sabihin sa inyo, hindi lang dapat si Joseph ang makaranas ng plano ng Diyos nung siya'y nandun sa bilangguan, dapat tayo rin. Hindi lamang dapat si Ruth, yung wala ng pag-asa at wala ng patutunguhan, pero ginawa ng magandang pag-asa ng Diyos sa patutunguhan. Kaibigan, you may not see it now, but soon you will say, Lord, all along, you are making a way. At ito ang pinakamaganda sa lahat. Kapag tayo po ay nasa mabigat na laban ng buhay, kantahin lang po natin ang awiting iyan na mayroong pong pag-asa. Keep singing in the middle of the storm. And let's say, Waymaker is not a song for a perfect days. Ito ay kanta para sa panahon na pagod na tayo. Ito ay kanta kung tayo ay naghihintay. Ito ay kanta kung tayo halos bibitaw na. Kaya nga kailangan pong i-declare natin ito. When we declare that song, that He who you are saying, my faith is not in what I see, but in what God is. Ito po ang aking pananaw. Pag ako po ay lumalapit sa Diyos, hindi ko po tinitignan kung ano ang aking nakikita. Ang gusto ko pong palaging nakikita ay kung sino ang Diyos na aking nalalapitan. Kaya mga kapatid, even when the Red Sea is still closed, in Exodus 14, 15, 16, tatlong bagay ang dapat mong tandaan. Meron pa bang mga dead end meron sa buhay mo? Madilim, walang pag-asa. Tatlong bagay ang gusto kong sabihin. Keep believing, keep trusting, keep worshiping. Because the Waymaker never stop working. Maniwala ka, magtiwala ka, at sumamba ka. Ito ang tanging paraan para makita mo na gumagawa nga pala ang Panginoon. Maraming pong salamat. Samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Panginoon, marami pong salamat. Thank you for being a Waymaker. Na kapag walang daan, ikaw ang nagbubukas ng karagatan. When doors are closed, you create new ones. Kapag kami ay naglalakad sa dilim, ikaw ay liwanag na gumagabay. When we don't understand what is happening, ikaw ay nagbibigay ng linaw at direksyon. When our strength fails and our faith feels weak, ikaw ang Diyos na hindi napapagod, hindi na nagkukulang, at hindi tumitigil kumilos para sa amin. Even when we don't see it, you are working. Kahit hindi namin nararamdaman, ikaw ay may ginagawa pa rin sa aming buhay. Even in delays, you are preparing something greater. Kahit sa mga labang hindi namin nakikita, ikaw ay nakikipaglaban para sa amin. So that's why God teaches us to trust you in the waiting. Tulungan mo kaming magtiwala kahit hindi po namin nakikita ang sagot. Help us, Lord, to worship you in the process and believe that you are still in the miracle worker, in the promise keeper, and the light in every darkness. Panginoon, palakasin mo ang aming pananampalataya na ang sinimulan mo ay iyong tatapusin. Ang ipinangako mo ay iyong tutuparin. At kung paano ka gumawa noon, gagawa ka muli ngayon at bukas. Let your presence go before us. At ang kapangyarihan mo ang sumama sa amin. At ang kabutihan mo ang sumunod sa amin all the days of our lives. We declare, God, ikaw ang aming Waymaker. And you never stop working in our lives. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. And amen. Marami pong salamat. Amen and amen. Thank you po, Pastor Joel Salvador, that God is a way maker, a miracle worker, and a promise keeper, and light in the darkness. Kaya